Okay, what's up guys? Okay, merong news, no? News 5 about cryptocurrency. Crypto rakot daw. Okay. Pakinggan muna natin kasi medyo pumalag ako dito sa explanation ng newscaster, no? Kasi medyo hindi siya hindi tama or humihiwala yung explanation niya or sa madaling salita, mali. May modus sa mga sangkot sa flood control scam para itago ang perang nakulimbat. Dinadaan daw yan sa cryptocurrency. Mabawi pa kaya yan? Live mula sa TV5 Media Center, namumun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Sa lahat, ano ba ang sistema ng ganitong klase ng money laundering? Well, Ziggy, unang-una, pasensya ka na. Medyo magulo rito dahil dito sa TV5 Newsroom may konting Christmas party. December na nga naman. Pero alam mo kasi, kung itong si Santa Claus ay gagamit ng anumang pera, kung sakali, malamang sa hindi gagamitin niya po, ay inatawag nilang cryptocurrency. Cryptocurrency dahil unang-una, wala tong borders. You can cross borders with the cryptocurrency. At number two, hindi mo in many ways kailangan ng ID or address sa Okay, sabi niya, hindi daw kailangan ng ID. Okay, identification. Sige. Sige, patuloy tayo. Hindi daw kailangan ng ID, ha? para makapag-exchange o trade ng cryptocurrency. So it gives you a level of anonymity and security na wala dun sa typical banking. Wait lang. Sige, sabihin nyo na sabihin na kesyo ako wannabe trader or wannabe hindi ako mayaman, hindi ako madaming tinitrade sa crypto pero alam ko pasikot-sikot dito. Na ngayon, ito ayon po sa Cybercrime Investigation Coordinating Council kay Yusek Aboy Paraiso, mukhang ginagamit na nila ngayon ang cryptocurrency to help in laundering money coming from mga flood control scandal scams. Bakit itong cryptocurrency? Yun nga kasi you don't need the physical banks, you don't need physical money, you just need. Yes, tama yon. You don't need physical money. Only digital money. Okay, ano yung mga digital money? Yan yung mga nasa GoTime. GoTime Banks. CoinsPH, GCash. Yan yung mga digital banks, no, na ginagamit natin ngayon na pwedeng magkaroon ng crypto. Okay. Digital transactions using digital tokens. Kumbaga, wala ka talagang hinahawakan at hindi mo kailangan ng, for example, IDs or doon na! Bakit sinabing hindi kailangan ng ID? Sige, patapusin mo na natin. addresses na hinihingi sa mga bangko-bangko. So that way na nasa sidestep nila yung paper trail in many ways. Also, ang sabi ni Paraiso kasi, maraming mga bansa kagaya ng Pilipinas wala pang pirming regulasyon for cryptocurrency trading and exchanges. Okay, ito pa, pumalag ako. Wala daw regulasyon ang Pilipinas sa crypto exchange. Sorry ha. Ito, una-una. Okay, magsalita na tayo. Okay. Cryptocurrency, ano ba yan? Okay, yan yung mga tokens na sinabi niya. Crypto like Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, at ano pa ba? Okay, paano ka makakabili niyan? Paano ka makakabili? Paano ka magkakaroon? Unang-una, kung nasa Pilipinas ka, unang-una, sa GCash, GoTime, CoinsPH, yan, pwede ka dyan. Pero bakit sinabi niyang walang ID? No, hindi ka makaka-transact sa GCash, sa CoinsPH, sa GoTime kung hindi verified yung bank, yung account mo dyan, kung walang ID, kung walang ganyan. Kayo, niloloko nyo yung mga tao, bayad na naman Sinasabi nyo na hindi matitrace nyo kung sino may-ari ng crypto na yan. Paano? Sige, una, wala daw regulated na sa Philippines, sa crypto. Binan nyo nga yung Binance. Binan nyo nga yung Binance, lahat ng mga crypto exchange or trading exchange sa ibang bansa. Hindi nyo nga inalaw ang mga taong bayan, yung Pilipino, para makapag-trade sa Binance, sa BitGet, sa OKX, ganyan-ganyan. O makapag-trade pa yung Pinoy. Gagamit pa ng VPN kasi pinag-ban nyo sa PLDT, pinag-ban nyo sa network dito sa Pinas. Tapos sasabihin nyo, hindi regulated. Eto kayo, grabe, nakakapikon kayo. Tapos isa pa, walang ID.
Hindi, ganito, i-explain ko sa inyo. Paano ka makakabili ng cryptocurrency? Okay, yung cryptocurrency niyan guys, hindi yan siya iisa lang. Madami yan. Meron tayong stable coins na sinasabi. Ano yung stable coins? Ito yung parang pera talaga sa cryptocurrency. For example, USDT, USDC, PHPC, sa Pilipinas, yan yon. Yan yung mga cryptocurrency na hindi nagbabago yung value. Magbabago man lang pero kukonti lang. Kakarampot lang yung binabago niya. Kagaya ng sa US dollar. Ngayon, mataas yung value ng USDT ngayon. Nasa 58, around 59. Tapos, sunod naman, sabihin walang ID. Hindi ka nga makapag-transact sa GoTime, sa GCash, sa CoinsPH pag hindi verified yung account dyan. Okay. Alam ko may tanong kayo, paano makakabili ng crypto? Guys, makakabili na kayong crypto sa local sa local digital banks kagaya sa GCash. Makakabili ka ng crypto diyan. Pero ba't sinasabi nila na walang ID? Hindi ka nga makakapag-transact kung wala kang ID. Hindi valid ID yung pina-verify mo dun sa GCash, sa CoinsPH. Lalo na sa CoinsPH, ang trading system sa CoinsPH is spot lang. Makakabili ka ng crypto kahit ano. Tapos sasabihin walang ID. No. Yung walang ID na sinasabi niya o minimin niya, ito yung hot wallet at cold wallets. Ano ba tong hot wallets? Ang hot wallets guys, ito yung mga MetaMask, Ronin wallet, Phantom wallet, at ano pa ba? Coinbase, Hyperliquid wallet, BitGet wallet. Ito yung mga walang ID. Tapos, ito yung sinasabi niya walang ID. Ang kailangan lang dito is seed phrase. Ano yung seed phrase guys? Ito yung 12 words or 24 words. Alam na alam ko talaga to. Pero hindi ka makakabili ng crypto dyan sa mga wallet kasi wallet lang yan. Paglalagyan mo lang yan galing doon sa mga digital banks or sa crypto exchange, sa mga trading exchange na sa Binance, like Binance, BitGet, OKX. Pero para makapag-trade ka din dyan, kailangan din yan ng ID, valid ID. Hindi ka makapag-trade dyan or makakapag-cash in ng digital money kung hindi ka verified dyan. Ba't nyo sinasabi na hindi kailangan ng ID? Ang hindi lang kailangan ng ID guys, yun nga sinasabi ko, hot wallet at cold wallets lang. Yung hot wallets, ito yung seed phrase lang yung kailangan. Tapos, nasa browser lang siya. Ito yung MetaMask, Phantom Wallet, Ronin Wallet. Hindi nyo magigets yan. Kasi, yan siya. Kumbaga, first time to, nagbalita yung news dito. Tapos, mali pa. Nakakapikon. Tapos, yung cold wallets, guys, ito yung sabihin natin, parang flash drive. Yan yung cold wallets. Maraming company na nagproduce ng ganyan. Like Ledger. Ano pa ba? Basta, marami pa. Pero, ma-open mo din yan sa browser pag may seed phrase ka. Pero, kaya siya mas safer yung cold wallets. Kaya mas safer yung cold wallets. Kasi nga, hindi mo ma-open yung wallet mo sa browser kung wala yung parang USB. Kasi yung USB, yan yung parang susi mo para ma-open mo yung wallet mo. Pero, ito na naman, walang ID yan. Bakit walang ID yan? Kasi nga, hindi ka din naman bibili ng crypto dyan. Paglalagyan mo lang yan. Wallet nga Kaya nga, wallet yung word. Kasi paglalagyan mo lang yan, galing doon sa mga digital banks mo. So, it means, matitrace pa rin kung sino yung may account niyan, kung kanino galing yan. Kasi blockchain yan, makikita yung address dyan, yung transaction. Kahit silipin yan kahit nung sino. Makikita yan kahit for example, sa CoinsPH, nag-transact ako dyan kasi decentralized yung CoinsPH. Gets yung decentralized, yan yung hawak ng government. Kumbaga, ang gobyerno ang may hawak ng account mo kasi valid ID lang. Valid ID lang yung kailangan mo dyan. Sa mga crypto exchange naman, like OKX, BitGet, Binance, yan yung makakapag-transfer ka with authenticator lang. Pero, yun nga, sinasabi ko,
para kayo makapag-transact dyan, para makapag-trade dyan sa mga crypto exchanges, kailangan valid yung, kailangan may valid ID kayo para ma-verify. Bine-verify pa yan, may mukha pa nga yan eh. Kahit sa Coins.ph eh, kahit sa Binance eh, sa BitGet, may mukha pa yan bago kami makapag-trade dyan. Tapos sasabihin nyo walang wallet. Patuloy. So with that, with that Sasabihin niya walang ID. absence, mahirap habulin itong mga to. Paano mo Oo, mahirap. Paano mahirap? Yun nga, in-explain ko na eh. hahabulin kung in effect legally hindi pa siya recognized at hindi pa siya mare-regulate. Regulated na nga yung dito eh, yung crypto exchange natin. Tapos sabihin nyo walang regulations, binan nyo nga yung Binance. So, doon pa lang, may problema na yung paghahabol sa mga cryptocurrency. At yan ang minamaximize ngayon nitong mga gumagamit ng cryptocurrency to squirrel away the money from the flood control scandal. Woo! Binabalitaan nyo lang yung mga taong bayan na wala na yung pera. Merong interview tayo kay Aboy Paraiso kanina. Ito po, pakinggan ninyo. The most popular right now is yung mga USDTs. Because kailangan lang nyo yung mga cold wallets na tinatawag. We have cryptocurrencies, the usual, yung mga Binance, so yung other exchanges po na yan. May cold wallet ka, papasok mo na sa laptop, transfer na. Tapos, you don't even see any records of the transactions except for the cold wallets. So, Ayun nga, sabi ko, guys, alam ko, sir, alam ko na alam mo yung kalakaran ng crypto. Bakit mo sinabi na hindi matitrace? Matitrace nga yan. Kasi nga, yan siya, blockchain yan eh. Yung transaction yan, matitrace yan. Kahit sino, pwedeng tignan yan. But sinasabi nyo, hindi matitrace. Yung cold wallets nga, yung sinasabi ko, yung cold wallets, yan yung, sabi ko nga sa inyo, yung ledger, parang may flash drive. Ma-open mo yan siya sa browser, yung wallet mo sa browser. Pero without your parang key, yung flash drive, hindi mo ma-open yung cold wallets mo. Tsaka, ang kailangan lang dyan, guys, is seed phrase. Yun nga, yung 12 words or 24 words. Pag meron ka nun, pwede mo nang i-open yung account. For example, meron akong hot wallet, like MetaMask, tapos nakuha nyo yung 24 words. Pwede nyo nang i-hack yung account ko. Ilalagin nyo lang yung 24 words doon sa wallet na ginagawa nyo. Tapos, matik na yung pera, nandun na. Pero pwede ko din kunin yun. Pag i-login ko na naman ulit, ganon. Kumbaga, bibilisan mo lang i-transfer yung crypto doon. Pag nawala na, pag ni-recover ko, wala na yung pera. Ganon. Pabilisan lang. Pero ang safer lang kasi sa cold wallets is kailangan mo yung flash drive, yung key, para makapag-transfer ka. Yun lang yung safe. Pero ba't nila sinasabi hindi matitrace? Matitrace nga yan kasi may address yan. Transaction address. with other cryptocurrencies yan, mahuhuli natin yan, or at least we'll have a record of them. Because may mga systems tayo, may mga technology tayo that can track down yung mga cryptocurrency exchanges. Alam ko yung explain niya, marami yun eh. Kinakat-cut lang ng news eh. At Bok, gaano kalaking pera ang dinaan daw sa cryptocurrency at paano Tsaka ito kung dinaan lang nila sa sa crypto, ba't hindi nila sinabi? Malalaman naman yan. Ito yun guys. Malalaman yan eh. Di ba? Napakalaki ng pera. Napakalaki ng pera ng Tapos, malalaman yan doon sa market. For example, sa Bitcoin. Malalaman yan sino yung nag-buy doon. Sino mga nag-buy, nagpasok ng pera. Malalaman yan sa dyan. Natitrace yan dito sa... wait lang. Okay. Para mas alam nyo. Nandito ako sa BitGet. BitGet Exchange, Crypto Exchange. Ito yon ginagamit ko. Ang tagal. Tagal lang, iinit ako. Sa order book, yan. Diyan mo makikita sino yung mga bumibili at nagbebenta sa order book. Nasa BGB tayo. Crypto din to, token price. Tapos sasabihin nila, hindi matitrace. Matitrace nga yan. Sabihin natin dito,
Oh, may suspicious dito na nag-buy. Ang laki. Halos billion. Billion USDT. Yan. Oh, ang isang Bitcoin ngayon, 5 million. Diyan oh, makikita dyan sa order book oh. Tapos diyan, makiklik mo yan dyan lahat. Sino yung na-transact niyan, sino na bumili niyan. Tapos makikita nyo din dito, guys, kung anong araw yung mga may bumibili, may nag-i-invest, may pumapasok na pera. Yung red kasi, yan yung mga nagbebenta. Sabihin nyo na hindi natitrace. Ito kayo.